Hello, mga ka-session. Welcome to another episode of the Serene Sessions, where hearts speak and secrets unfold. Tonight, a letter from one of our listeners caught my attention. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero sabi nga nila, when it rains it pours, lalo na pagdating sa problema sa puso. This letter is from Jason. Hindi niya tunay na pangalan, pero sigurado akong marami sa atin ang makaka-relate sa kanyang kwento. It's a story about love, temptation, and the heavy weight of guilt. Sa kanyang liham, Jason confessed about his biggest regret. Ang sabi niya, DJ Serene, paano kung sa isang pagkakamali, nasira ko ang lahat ng mahalaga sa akin? Bilang asawa, ama at tao, Jason's story is raw and painfully honest. Pinili niyang ibahagi ito sa atin, hindi para maghanap ng awa, kundi para magbigay ng babala sa iba na maaaring nasa parehong sitwasyon. This is not just a confession, it's a wake-up call. Kaya relax, huminga ng malalim, at samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito. DJ Serene, gusto ko sanang simulan ang lahat sa tamang paraan, pero kung tatanungin mo ako kung paano, hindi ko rin alam. Siguro, magsisimula ako kay Jen, ang asawa ko. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala ako rito. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang tao. Lahat ng meron ako ngayon, siya ang dahilan. Pero alam ko, sa mga huling taon, nawala na ako. Nawala ako sa kanya, at mas masakit pa, nawala ako sa pamilya ko. Kami ni Jen, magkasama na kami sa lahat ng aspeto ng buhay. High school, pa lang kami, nagsimula na kami. I'm not the type of guy na madaling magka-girlfriend, pero kay Jen, iba. Siguro dahil may mga bagay siya na hindi ko nahanap sa ibang babae. Hindi siya magarbo, hindi siya yung tipong magmamaganda lang, pero may lakas ng loob at may tapang. Siya yung babae na hindi mo kailangang pilitin para magmukhang okay. Siya, kasi natural na sa kanya. Hindi ko rin siya nakalimutan. Hindi ko inakala na magiging successful kami sa business o magkakaroon kami ng pamilya. Pero ang mga pangarap namin noon, nagsimula sa mga simpleng kwentuhan, ang magkasama kami sa lahat ng bagay at ang magtulungan sa bawat desisyon. Bilang mag-asawa, ang lahat ng mga pangarap namin ay pareho. Siguro, dahil ako'y may auto repair shop at siya, secretary ko sa shop, kaya may mga oras na kami lang dalawa. Nagsimula kami sa maliit na negosyo, pero nang dumating ang mga anak namin, ang pangarap namin na magtulungan, magkasama, at mapabuti ang buhay namin. Ang naging big purpose namin. Hindi ko kailanman naramdaman na kailangan ko ng ibang tao. Dahil kasama ko na si Jen, at walang bagay na magiging mas importante pa sa amin. Walang perfect marriage, DJ Serene. Pero alam ko, sa mga simpleng moments, mayroong magic sa lahat ng ginagawa namin. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na napansin na nawala ako. Naging abala sa negosyo. Siguro, kasi ito ang inisip ko, gusto ko maging masaya sila. Gusto ko mabigay ang lahat para sa kanila. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko naisip kung masaya pa ako. Nagkaroon kami ng 2 anak, si Paul at si Aliana. Si Paul, ang panganay namin, siyang unang nagtutulak sa amin na magpatuloy. Siya yung madaldal at matulungin. Si Aliana, malambing at mapagmahal naman. I can honestly say, kahit sa lahat ng pagod at hirap, sila lang ang nagpapalakas sa akin. Pero alam mo, DJ Serene, na kahit silang 2, may mga panahon na hindi ko na nahanap ang sarili ko sa pagiging tatay, sa pagiging asawa, at sa pagiging negosyante. I was drowning in responsibilities. Si Jen, she never complained. Laging maganda ang trabaho niya sa negosyo at napakabait sa mga anak. Pero deep inside me, I was feeling empty. Hindi ko naisip na sa pagiging busy ko, ako na mismo ang tumalikod sa pamilya ko. Alam ko na may mga oras na si Jen lang ang kailangan ko. Pero hindi ko sinasabi. Jen was always there. Lagi siyang nandyan para sa akin. She never asked me to change.
But I felt the change. Slowly, I was becoming distant from the person I loved most. And that realization hit me like a ton of bricks. I was losing her without even noticing it. But I didn't want to admit it, because I was scared of what it meant, what it would do to my family, to my business, and to everything we built. I didn't want to be the one to break it, so I kept it to myself. I kept it all in. But one day, I met someone who made me feel something I didn't even know I was missing. DJ Serene, hindi ko inaasahan na mangyayari to. Wala akong plano na makatagpo ng ibang babae. Hindi ko inisip na may ganitong bagay na magbabago ng buhay ko. Pero minsan, wala ka na lang sa sariling kontrol. Ang lahat ng ito ay nagsimula nang makilala ko si Marisa. Isa siyang regular na customer sa shop. Hindi siya yung tipo ng babae na agad makakakuha ng atensyon. Hindi siya maganda sa paraang akala mo titigil lahat ng tao. Pero may kakaiba sa kanya. Hindi ko maipaliwanag, pero may ibang klase siyang aura. I couldn't put my finger on it. It was like she was hiding something. Or maybe it was me who was hiding something inside. I first saw her when she brought her car for repair. And I remember that day clearly. It was a busy afternoon, and ako na lang ang nandyan sa shop. Lahat ng tao, either customer o empleyado, abala sa trabaho. Si Marisa, she came in, na parang normal lang. Tinanong ko siya kung anong problema ng sasakyan, and we went on from there. Pero, yung mga mata niya, there was something about them. Gusto ko sanang hindi siya pansinin, pero hindi ko magawa. It was almost like she was saying something, pero hindi siya nagsasalita. Hindi ko siya masyadong pinansin noong araw na yon. It was just a regular business transaction at wala akong ibang inisip kundi ang mga trabaho sa shop. Pero may ilang araw na bumalik siya, paulit-ulit, at hindi ko namalayan, yung mga simpleng usapan namin about her car turned into conversations about our lives. Si Marisa, she had this calm presence. She made me feel like she cared about the little things I said, pati na yung mga bagay na wala namang masyadong halaga. Kung tutuusin, it felt strange. Parang she understood me better than I understood myself. Si Jen at ako, okay naman kami. Pero hindi ko maramdaman na may ganong koneksyon, na parang may ibang tao na kayang makinig sa'yo, na kayang maramdaman kung anong nararamdaman mo. At first, hindi ko naisip na mangyayari ang kahit anong mas malala. Si Marisa, she would come by and we'd talk. Minsan tungkol sa cars, minsan about her life, about how she moved to the city for work, how she missed her family, how she was adjusting to her new life. Para akong naintriga sa mga kwento niya. And then one day, after a long talk about cars and how she was adjusting, she asked me out for lunch. Sabay kami mag-lunch at the usual fast food place sa kanto. Wala akong masyadong iniisip noong mga oras na yon. It was just a friendly lunch. O yun ang akala ko. Pero pagdating namin doon, nagbago lahat. Si Marisa, parang hindi na isang ordinaryong tao. Naramdaman ko na may pagbabago sa tono ng boses niya. Para bang may bagong pakiramdam kahit sa mga simpleng tanong. And honestly, hindi ko na kayang itanggi. I was starting to like her. I felt it. The attraction, the connection. It felt effortless. That lunch turned into another, and then another. Hindi ko na namamalayan. I was looking forward to seeing her more. Simple lang. Pero pakiramdam ko, ako lang ang nakakaintindi sa kanya. At siya lang yata ang nakakaintindi sa akin. Hindi ko na rin iniwasan. Para bang nawawala ang mga problema ko kapag kasama siya. Hindi ko na iniisip ang pagiging tatay or ang asawa ko. Hindi ko iniisip yung responsibility ko sa buhay. Pagkausap ko siya, I felt free. Hindi ko na naiisip si Jen. At hindi ko rin akalain, Serene, na dadating ang araw na kami na. It started with small gestures. A simple touch, a lingering look, a smile that meant more than just being polite.
And then came the first kiss. Hindi ko alam kung bakit ako tanga, pero nung naghalikan kami, I felt like I was waking up from a long dream. Minsan, Serene, may mga bagay na parang hindi mo alam kung gusto mo bang mangyari or ayaw mo. Pero once it happens, you can't take it back anymore. We kept it quiet at first, kasi alam ko na mali. Alam ko na sa kabila ng lahat ng ito, I still have Jen. Pero masakit, Serene, kasi minsan, sa mga ganitong pagkakataon, we choose what feels good over what's right. And that's what happened. The next few days felt like a blur. Kami ni Marisa, nag-uusap, nag-meet up, and everything felt new and exciting. But deep inside, I knew what I was doing was wrong. I didn't want to admit it, but I had already crossed a line. Hindi ko na kayang ibalik ang lahat ng yon. Serene, hindi ko na kayang itago pa. Nung nakilala ko si Marisa, hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pero parang nawala ang lahat ng bigat na nararamdaman ko. Alam mo yung pakiramdam na parang ikaw na lang mag-isa, tapos bigla mong makilala ang isang tao na nagbibigay sa'yo ng pansin? Si Marisa, hindi siya katulad ni Jen na laging may pasakit. Si Marisa, parang siya lang ang nakakaintindi sa akin. Minsan, naiisip ko, paano ko kaya naisipang makipagkita sa kanya? Maraming beses na kaming nagkita at ang bawat sandali, masaya, ako. Ang saya ko nakasama siya. Hindi na ako kailangan magpaliwanag pa. We didn't need to talk about why I was doing this or why I was sneaking behind Jen's back. Every moment with Marisa felt right. And every lie I told Jen felt like it was pulling me deeper into a world I didn't want to escape from. Naalala ko pa nung una kaming magkita. Hindi naman ako agad na-attract sa kanya, pero may isang gabi na nag-meet kami sa isang cafe, nag-usap, hanggang sa magtama ang aming mga mata. It was like everything else around us disappeared. Parang kami na lang dalawa sa buong mundo. Mula noon, hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko. We would meet secretly. Every chance I got, I'd find a reason to escape Jen. I kept telling her that I had to finish something sa shop, pero ang totoo, I was meeting Marisa. We didn't just talk, Serene. We would laugh, share stories, and slowly, the attraction between us became undeniable. Hindi ko na kayang magsinungaling pa. I wanted her and I wanted to feel alive again. There was one night, Serene, na I couldn't resist anymore. Marisa texted me. She said she needed to talk and I knew what that meant. I told Jen na may ginagawa pa ako sa shop, but it was already late. Hindi ko na inisip kung ano ang mangyayari. I just drove to meet Marisa. When I saw her, my heart skipped a beat. Hindi ko na kayang kontrolin yung nararamdaman ko. She kissed me, and it was like nothing else mattered. We ended up in a quiet motel just outside the city. I wasn't thinking straight. I was only thinking of her. The way she touched me, the way she kissed me. It was all so overwhelming. She was so different from Jen. With Marisa, I didn't have to worry about responsibilities or the weight of family life. Marisa was free, carefree, and that was what I needed. When we were alone, everything changed. She held me close, and it felt like everything I was missing came rushing back. Ang init ng katawan ko, ang puso ko na mabilis na tumitibok. We didn't just kiss. We explored each other. Hindi ko na kayang magpigil pa. It was passionate, Serene. Parang may kuryente sa bawat galaw namin. Every touch, every kiss, felt like the world was just us. After that night, I couldn't stop thinking about her. Each time we met, it became more intense. Marisa was everything I didn't know I was missing. Her touch, the way she made me feel wanted. It was all so addictive. At that point, I was already slipping away from Jen. Alam ko na siya yung pinili ko. Marisa made me feel special, and that was something Jen could no longer give me. It felt wrong, but it felt so right.
Ang saya ko kay Marisa, DJ Serene. Pero sa bawat sandali na masaya ako sa kanya, may guilt na bumabalot sa akin. I would come home to Jen and act like everything was okay. Pero deep down, I knew I was lying to her. I was lying to the woman who had been with me through everything. Nagpatuloy ang mga lihim naming meetups. Every time we were together, I'd forget about everything else. Hindi ko na iniisip si Jen or ang mga anak ko. I was with Marisa and she made me feel alive. Sa bawat oras na magkasama kami, parang wala nang ibang mahalaga. We'd go out, kiss, and then end up in a hotel room, alone, far from prying eyes. And every time we met, it was like the first time again. We explored each other in ways I hadn't felt in so long. Hindi ko na kayang itago pa, Serene. Marisa was not just a fling. She was the escape I needed. After one of our secret meetings, I drove home, feeling a strange mix of excitement and guilt. Jen was waiting for me when I got home, as usual. "How was your day, hun?" she asked, trying to smile. I kissed her on the cheek, told her I was tired, and went straight to bed. Pero sa kabila ng init na nararamdaman ko, may kirot sa puso. Ko! I was lying to her. I was betraying her. But I didn't stop. I continued meeting Marisa, continuing the secret life I had built. Every kiss, every touch was a betrayal. But it was also the only thing that made me feel alive. And for the first time in a long while, I didn't feel like a failure. DJ Serene, habang lumilipas ang mga araw, mas lalo ko nang nararamdaman na parang nahulog ako sa isang masalimuot na sitwasyon. Minsan, iniisip ko na lang na baka may dahilan kung bakit nangyari ito. Pero sa tuwing tinitingnan ko si Jen at si Marisa, natatakot akong mawala ang lahat. Ang tanging alam ko na lang ay may kasinungalingan na hindi ko na kayang itago pa. Pagdating ko sa bahay, ang mga mata ni Jen, kahit hindi nagsasalita, ay puno ng tanong. Hindi siya galit. Hindi siya nagsusumbong. Pero may bigat na nararamdaman sa mga mata niya. Parang alam niyang may iba. Minsan, hindi ko na kayang magsinungaling. Pero at the same time, parang napipilitan akong magpanggap. Gusto ko ng peace of mind, Serene. Kaya nagiging natural na lang ang mga excuses ko. Mga lies na unti-unting naging totoo sa aking isipan. Babe, pagod lang siguro ako, sabi ko kay Jen. Kahit na ang totoo, umalis ako ng bahay upang makipagkita kay Marisa. I tried to convince myself na ito lang ang kailangan ko, ang kalayaan na hindi ko kayang ibigay kay Jen. Ang saya ko sa tuwing kasama ko si Marisa, parang nawawala ang mga problema ko, parang wala ng responsibilidad. But as much as it felt good, I knew I was hurting someone I loved. Dahil kay Marisa, natutunan ko kung paano maging malaya. Pero sa bawat araw na magkasama kami, may kasamang guilt. Parang may boses sa aking isipan na nagsasabing, "You're ruining your life." Pero in the moment, hindi ko naisip yon. I was too lost in the thrill, the excitement. One night, pagkatapos ng isang araw ng maraming excuse at pagsisinungaling, naisip ko na siguro time na para magpakatotoo sa sarili ko. I decided to go home earlier than usual. Jen was already asleep, ang kanyang katawan nakatagilid sa kama, ang kanyang mga kamay mahigpit na nakahawak sa unan, and for the first time in a long time, I felt a pang of regret. I looked at her and thought, ano ang nangyari sa amin? Hindi ko kayang aminin sa sarili ko na parang lumipas na ang lahat, na parang hindi ko na kayang maging ganun sa kanya, tulad ng dati. Pero habang binabaybay ko ang mga oras na kasama ko si Marisa, ang saya, ang excitement na dulot niya, para bang mas naiisip ko na siya na lang ang kailangan ko. Para bang, si Jen ay isang piraso ng nakaraan na hindi ko na kayang balikan. Marami na akong pinagdaanan sa buhay, Serene. Si Jen at ako, nagsimula kami ng maayos. May mga pangarap kaming binuo, mga plano para sa aming pamilya. Pero ngayon, nararamdaman
Kung nagiging estranghero na kami sa isa't isa. I've been lying to her, pretending to be the husband she wanted me to be. But deep inside, I've already checked out. Nung isang gabi, pagkatapos kong makipagkita kay Marisa, nag-decide ako na sana magkaroon kami ng mas malalim na usapan ni Jen. Pumunta ako sa kwarto at umupo sa tabi niya, pinagmamasdan siya habang natutulog. May mga tanong sa isip ko, pero takot akong tanungin ang sarili ko. Babe, what happened to us? But I couldn't ask that. Kasi alam kong kahit tanungin ko, wala akong sagot na magugustuhan ko. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa aming dalawa. Wala na yung init ng pagmamahal, yung spark na nararamdaman namin dati. At parang si Marisa, sa bawat tingin, bawat halik, ay nagsisilbing pangako na hindi ko kayang tuparin kay Jen. Para bang si Marisa ay ang sagot sa mga tanong ko. At si Jen, siya na lang ang hindi ko kayang sugurin ng buo. Jen, as much as I loved her, I couldn't give her what she deserved anymore. Every time I'd come home late, I could feel the distance growing between us. Wala siyang sinabi, pero I knew. I could feel it in the way she looked at me. Her eyes, no longer filled with love and trust, but with doubt. She wasn't angry, but I could tell something had changed. And the worst part was, wala akong ginagawa to fix it. I was letting the lies pile up, knowing that every time I lied to her, I was digging a hole deeper. Every time I lied to Jen, I was choosing Marisa over her. And in the end, I wasn't sure if I could live with the person I was becoming. DJ Serene, parang hindi ko na alam kung anong nangyayari sa buhay ko. Hindi ko na kayang magtago pa, pero wala akong lakas ng loob na aminin kay Jen. Parang nalunod na ako sa mga kasinungalingan ko, at hindi ko na kayang huminga. Pero somehow, alam ko deep down na may napansin na siya. Si Jen, hindi siya madaldal. Hindi siya nagsusumbong, pero parang may nararamdaman siya. At yun na nga, nagpatuloy ako sa paggawa ng mga kasinungalingan. That day, I was already preparing myself for another lie. Kailangan ko makipagkita kay Marisa. I knew Jen would expect me to stay home after the shop closed, but I had my plans. Hindi ko na kayang magpanggap na okay lang ang lahat sa amin. Para lang ma-justify ko ang sarili ko, I told Jen na may kailangan lang akong asikasuhin sa shop. Babe, magpapa-change oil lang ako ng kotse. Mabilis lang, promise, I said, hoping it would be enough for her. Jen didn't say much. She just nodded, but I saw the way her eyes lingered on me. There was something different about her stare. Pero pinilit ko na lang itago sa sarili ko. Maybe it's just my paranoia kicking in. I got in the car, thinking I had everything under control. I drove off, heading to the hotel where Marisa was already waiting. Hindi ko iniisip si Jen, hindi ko na siya tinitingnan. I had become so used to lying that it felt almost normal. Pulled into the parking lot of the hotel, thinking I could escape reality for a few hours. As I walked into the lobby, I tried to clear my mind, knowing what I was about to do. What I didn't know was that Jen had grown suspicious. Alam ko hindi siya nagsasalita, pero ramdam ko na she was starting to notice. That night, I didn't think she would do anything drastic. Pero mali ako. Marisa was waiting for me in the hotel room. As soon as I stepped inside, we exchanged a quick kiss, and everything seemed to fade away. Pero deep down, a part of me knew that I couldn't escape. I tried to put Jen out of my mind as I spent time with Marisa. We were in our own world, intimate, careless. At that moment, I didn't care about anything else. It was like time stood still, and the world outside didn't matter. But it wasn't enough to silence the nagging feeling in the back of my head. Just as we were getting dressed to leave, I heard the sound of the hotel door clicking open. I froze for a moment, thinking I was hearing things. Babe, magbihis ka na, Marisa whispered, but her voice trailed off when the door swung wide open. At naroroon siya, si Jen.
nakatingin sa akin. Ang mukha niya puno ng pagkabigla, hindi makapaniwala, at sobrang sakit. Hindi siya umiiyak, hindi siya sumisigaw. Pero ramdam ko sa mga mata niya ang lahat. Ang pagtataksil, ang pagkadismaya, ang pagkabasag ng puso. Nagtigil ako, hindi ko alam kung anong gagawin. Hindi ko alam kung anong isasagot. Parang ang lahat ng nangyayari ay parang isang panaginip na hindi ko kayang gisingin. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng cellphone ni Jen na binubuksan, nagka-click. Nagkakamali ba ako? She was recording, Jen. Didn't speak for a while. And then, in a voice shaking with emotion, she said, "So this is how it is, Jason? Ganyan na lang ba ako? Eto ba ang ginagawa mo sa akin? All this time?" It was like a slap to my face with every word she said. She lifted her phone and pointed it at us, recording every painful moment. "Is this really happening? Are you really doing this to me?" The video was rolling, and I felt the weight of her gaze on me. Hindi ko na kayang magsalita. Natulala lang ako. "So, all these years, ganito ba talaga?" Tanong pa niya. "This is how you repay me?" Tumulo ang mga luha niya. Hindi siya humihingi ng paliwanag. "So, ganito mo lang ako tinitignan, Jason? Hindi mo ba ako nirespeto kahit konti?" Malupit ang boses niya, pero ang sakit ng tinig, may pighati. She stepped back, holding the phone, up higher, capturing every second. "Jason, ang sakit. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pinuhunan ko sa relasyon na ito?" Ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay parang mga espada na tumutusok sa puso ko. "I trusted you. I gave you everything. And this is what you do?" Ang katawan niya ay nanginginig, habang ang mga mata niya ay punong-puno ng sakit at galit. Hindi siya huminto sa pagkuha ng video. "Paano mo nagawa sa akin to?" Sigaw pa niya, ang boses niya tumitibok sa buong kwarto. "Ito ba ang buhay na gusto mo?" Tinutok pa niya ang cellphone sa amin, habang si Marisa ay nakatayo sa gilid, abot-abot ang takot at pagkahiya. Ako? Nakatulala lang ako, hindi alam kung paano hihingi ng tawad. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. "Is this who you really are, Jason? Eto ba ang tunay na ikaw? Eto ba ang tingin mo sa akin?" Jen asked in between her sobs. "I hope you're proud of yourself." "Wala na akong pakialam sa paliwanag mo, Jason. Alam ko na ang lahat," dagdag pa niya. Tumulo ang mga luha niya, hindi na siya kayang pigilan. "I hope you burn in hell for all of this." With her shaking hands, she grabbed the door, swung it open with so much force and almost yelled, "Get out of my life, Jason! Hindi ko kaya ang ginawa mo!" And just like that, she stormed out of the room. I stood there, paralyzed, unable to do anything. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. I tried to call her, but my phone seemed like a foreign object in my hand. She was already gone, and I was left there, naked of excuses, staring at my ruined life. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa buhay ko. Parang nawalan na ako ng direksyon. Ang bigat sa dibdib, parang may mabigat na bagay na nakaupo sa ibabaw ng puso ko. Sinubukan kong pigilan ang sarili ko, pero alam ko deep inside na wala na akong magagawa. At wala akong ibang dapat sisihin kundi ang sarili ko. Pagkalabas ko ng hotel, iniwan ko si Marisa. Hindi ko na siya tiningnan. At mula noon, hindi na rin kami nagkita. Naglakad ako papuntang kotse ko. Hindi malaman kung paano aayusin ang gulo na ginawa ko. Ang tanging naririnig ko lang sa isip ko ay ang mukha ni Jen. The pain in her eyes, the disappointment, the heartbreak. Pagdating ko sa bahay, ramdam ko na agad ang bigat ng pakiramdam. Walang tunog maliban sa mabigat kong hininga. Si Jen, nandoon lang sa kusina. Naka-standby, parang may hinihintay. Nakasalamin siya, at ang mga mata niya, iba yung tingin niya sa akin ngayon. Hindi ko siya kayang tignan ng diretso. Tumingin ako sa sahig at huminga ng malalim. "Jen, can we talk?"
Mahinang tanong ko. I knew this was the moment. The moment that would change everything. Pero tahimik lang siya. Hindi siya umimik, hindi rin siya umalis sa kinalalagyan niya. Umalis siya mula sa lamesa at tumingin sa akin. Jason, ang sabi niyang dahan-dahan, bakit mo ito ginawa? Kitang-kita ko sa mga mata niya ang galit, ang sakit. Anong klaseng tao ka? Hindi ko siya masagot. Ang sakit ng mga salitang iyon. I'm sorry, Jen. I really am, I whispered, hoping that my voice would reach her. But I messed up, and I don't know how to fix this. Walang sagot mula sa kanya. Si Jen, hindi siya madalas magalit, pero ang mga mata niya sa mga oras na ito, iba. Ramdam ko ang sakit sa mga titig na iyon. Sorry? Ang tanong niya, nakatingin sa akin na parang tinitimbang ang mga salita ko. Patawad na lang ba ang solusyon, Jason? Hindi ko na alam kung anong sasabihin. Jen, please, I love you. I made a mistake. Please let me fix this. Sagot ko, pero parang walang epekto sa kanya. Hinihila niya ang kanyang mga kamay, at ang ekspresyon sa mukha niya ay masakit. Don't you dare tell me that you love me, Jason. I've heard that too many times. Ang sakit, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. I couldn't believe it was happening. Akala ko ba? Ako lang. Akala ko ba? Tayo lang? Sumisigaw na siya ngayon. Hindi ko na kayang makasama ka. Hindi ko na kayang magtiwala sa'yo. Lahat ng pangarap ko, mga plano ko para sa atin, itinapon. Mulang! Dahil sa sinabi niyang iyon, halos mawalan na ako ng lakas. Gusto kong humingi ng tawad. Gusto ko siyang yakapin at sabihin sa kanya na hindi ko sinasadya. Pero hindi ko na kayang hawakan siya. Bumalik siya sa kwarto at ako'y naiwan. Sa hallway, hindi alam ang gagawin. I followed her, but she stopped me. No, Jason, I need to be alone right now. Sabi niya, at nakita ko na lang na naglakad siya papasok sa kwarto namin. I couldn't follow her. Alam ko sa sarili ko na wala ng pag-asa. I tried to text her. After that, pero walang sagot. Walang kahit anong reaksyon mula sa kanya. Lahat ng mga text ko ay paulit-ulit lang. Please talk to me. Jen, please forgive me. I love you, I'm sorry. Pero wala. Ang sakit. Kasi alam ko na iniwasan na niya ako. 3 araw ang lumipas at nagpatuloy pa rin ang katahimikan. Hindi kami nag-usap. Hindi kami nagtitinginan. I need space. Iyon lang ang mga huling salita niyang sinabi sa akin na para bang tinatanggal na niya ako mula sa buhay niya. Hanggang sa isang gabi, habang mag-isa akong nakahiga sa kama, ang mga salitang binitiwan ni Jen ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Wala na akong natirang tiwala sa'yo. Yung mga salitang iyon na parang lumulusaw sa puso ko. Naramdaman ko na parang wala na akong lugar sa buhay niya. Parang ako ang naging kalaban sa sarili kong buhay. At doon ko napagtanto na baka hindi na niya ako balikan. Hindi ko na kayang gawing tama ang lahat ng mali kong ginawa. Hindi ko na kayang baguhin ang mga pagkakamali ko. I tried everything to fix it. Pero sa huli, lahat ng iyon ay hindi sapat. I had betrayed her. I threw away everything we had. And now I was left with nothing but regret. Jason, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang makisama sa'yo. Ang mga salitang iyon ay parang isang patalim na tumama sa puso ko. Ang sakit na nararamdaman ko sa bawat salita ni Jen ay parang isang dagok na hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit ang nararamdaman ko, galit, takot o pagkatalo. Pero sa mga sandaling iyon, lahat ng nararamdaman ko ay umaabot sa isang malupit na katotohanan. Wala na akong pagkakataon. Wala na akong paraan para ayusin ang lahat ng pagkakamali. 3 linggo na mula nang natuklasan ni Jen ang lahat. 3 linggong nag-iisa. Walang pakialam sa mundo. Walang ni isang tao na kayang makinig. Sinubukan ko? Oo, subalit hindi niya na ako pinapansin.
Ang mga mata niya, mga mata na dati puno ng pagmamahal, ngayon ay puno ng sakit, galit, at pagkabigo. Hindi siya umiiyak. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nagsasalita. Naramdaman ko ang hirap ng bawat minutong lumipas nang walang kahit na anong sagot mula sa kanya. Isang araw, siya na mismo ang unang nagsalita. "Jason, paano pa tayo?" "Hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong buhay," ang sabi niya. Ang boses niya ay malumanay ngunit puno ng bigat. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang lahat ng nararamdaman ko. Hindi ko na kayang magpanggap na okay pa tayo. Habang nagsasalita siya, tumitig ako sa kanya, nanginginig ang aking mga kamay. Naghanap ako ng kahit isang dahilan na magpapakita sa kanya na may pag-asa pa, ngunit wala na. "Babe, I'm sorry. I swear it wasn't supposed to happen this way." Ang mga salitang iyon ay wala na ring silbi. Alam kong ang mga sinabi ko ay mga wala ng halaga. Hindi na siya nakikinig. Pilit ko siyang tinawag. "Jen, wag mong gawin ito. Hindi ko kayang mawala ka." Hindi siya tumingin sa akin. Hindi siya nagbigay ng kahit isang saglit ng konsiderasyon. Tumayo siya, kinuha ang mga gamit ng mga bata, at nagsimulang mag-empake. "Hindi ko na kayang manatili sa isang relasyon na puno ng kasinungalingan, Jason," sabi niya habang inaalis ang mga gamit ng mga bata mula sa kwarto. Hindi ko siya kayang pigilan. Pumili ako para sa sarili ko at para sa mga anak natin. Hindi ko na alam kung paano magpapaliwanag. Hindi ko kayang magsalita. Nandyan lang siya, nag-e-empake, ngunit hindi siya umiiyak. Ang hirap tanggapin, pero ang sakit ng nararamdaman ko ay higit pa sa anumang galit. Ang mga anak namin, sina Yumi at Lance, hindi pa rin maintindihan kung bakit sila aalis. Hindi nila alam kung anong nangyayari. Hindi nila alam kung bakit biglang nagbago ang lahat. "Mommy, where are we going?" Tanong ni Yumi. Ang mga mata niya'y puno ng kalituhan. "Bakit po tayo aalis, Mommy?" Tanong ni Lance. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Ang mga bata, hindi nila kayang intindihin ang lahat ng nangyayari. Ang takot sa kanilang mga mata ay masakit. Para bang hinugot ko ang kaligayahan nila. Si Jen, hindi na umiwas, hindi na umiiyak. Kinuha niya ang mga kamay ng mga anak namin. Hindi siya lumingon sa akin. Walang mga huling salitang binitiwan, walang mga paalam na sinabi. Tumayo siya at itinulak ang mga anak namin papuntang kotse. "Mommy, bakit po tayo aalis?" Tanong ulit ni Lance. Ang takot sa kanyang mata ay hindi mawala, at bago siya pumasok sa kotse, huling tingin na lang ang ibinigay niya sa akin. Wala nang pag-asa. "Jen, please." Tumakbo ako, ngunit hindi ko na siya napigilan. Nanatili akong nakatayo sa pinto, halos hindi makagalaw. Ang sakit na nararamdaman ko sa bawat hakbang ay parang isang sledgehammer na tinatamaan ng aking katawan. Ang mga anak ko, na nadamay sa mga kasinungalingan ko, ay umalis na kasama siya. Ang kwarto ay tahimik, walang ingay, at sa bawat sandaling lumilipas, ang sakit ay lumalalim. Hinayaan ko ang mga sandaling iyon, ang mga huling sandali ng pamilya ko, maging ang mga alaala na lang na tumatak sa aking isipan. Hinihiling ko na sana hindi ko na sana ginawa ang lahat ng ito. Ang sakit! Wala na siya. Wala na sila. Ang mga salitang iyon ay parang isang pahirap na paulit-ulit na tumutukod sa aking puso. Hindi ko na kayang sabihin pa. Hindi ko na kayang aminin sa sarili ko na nawala na si Jen at pati ang mga anak namin. Hindi ko kayang tanggapin na sa lahat ng ginawa kong kasinungalingan, sa lahat ng panluloko, sa lahat ng pagmamalabis ko, wala akong natirang pag-asa na maibalik sila. Minsan, naiisip ko kung paano pa akong makakabangon. Gabi-gabi, naiisip ko, si Jen, kung paano siya lumisan. Paano siya umiwas mula sa akin. Paano siya umiwas mula sa sakit na dulot ko. Ngayon mag-isa na ako. Mag-isa sa mga desisyon ko. Walang Jen. Walang Yumi. Walang Lance. Ang bawat araw na lumilipas ay punong-puno ng walang katapusang kalungkutan.
Pag-alis nila, parang ang lahat ng mga bagay na nagbigay ng halaga sa akin ay kinuha nila. Ang negosyo ko, hindi ko na rin kayang pagtuunan ng pansin. Hindi ko kayang tanggapin na ang mga tao na iniisip ko na magpapaligaya sa akin, ako pa ang nagpasakit sa kanila. Puno ng panghihinayang ang mga mata ko tuwing naiisip ko si Jen at ang mga anak namin. Puno ng regrets. Bawat sandali na dapat ko silang kasama, bawat halakhak na dapat namin pinagsasaluhan na wala na. Puno ng tanong ang aking isipan. Paano ko nawala ang lahat ng iyon? Paano ko nagawang mang-iwan? Hindi ko na kayang dumaan sa parehong mga kalsadang pinili ko dati. But now, I can only sit and reflect, trying to make sense of it all. Ang negosyo ko? Malungkot na lang. Hindi ko na kayang magpatuloy. Hindi ko na kayang ngumiti. Hindi ko na kayang maging masaya. Kasi wala na ako sa kanila. Pati ang pagkagusto ko kay Marisa, nawalan na rin ng halaga. I thought she was my escape. But now I realize that my real escape was my family. It was Jen. It was our children. Ang bawat sandali na nilalaan ko ngayon para sa sarili ko ay puno ng panghihinayang, puno ng alalahanin na ako lang mag-isa. Wala na sila. Kung sana lang, hindi ko sila pinakawalan. Sana lang, hindi ko ginawa ang mga bagay na nagdulot ng pagkawasak sa amin. Isang linggo na ang lumipas. At wala ni isang tawag mula kay Jen. Wala ni isang text. Hindi ko na sila makita. Hindi ko na alam kung nasaan sila. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa buhay nila. I tried calling her once, but I never got an answer. There's no way I can fix things now. Ang lahat ng ito ay ako lang ang may kasalanan. I'm here in the silence now and it's killing me. I know I'm the reason they left. I know it's all my fault, but I have to live with it now. The damage is done, and I can't undo it. Not anymore. The house feels empty now. There's no sound of their laughter, no sounds of our normal family routines. All I hear now is silence. Deep, painful silence. I know they're better off without me. I've destroyed everything I've ever loved. This is my life now. A life of regrets. A life of what-ifs. Si Jason, tulad ng marami sa atin, ay nahulog sa mga pagkakamali. Pero kahit gaano kalalim ang pagkatalo, may pagkakataon pa ring magbago. Kung magpapatawad tayo sa ating sarili at sa mga tao na nasaktan natin. I hope na sa kwento ni Jason, nakita ninyo kung paano ang ating mga actions ay may epekto sa mga taong mahal natin, lalo na sa ating mga pamilya. Let's remember to choose love, honesty, and loyalty. Mahalaga na hindi lang tayo mag-focus sa mga sarili nating pangangailangan, kundi sa mga taong nagmamahal at nag-aalaga sa atin. So, sa mga nanonood ngayon, hindi lang ang sakit ang matutunan natin dito, kundi pati na rin ang mga aral na magdadala sa atin sa mas matatag na relasyon. Maraming salamat muli, mga kasesyon, sa pagiging bahagi ng kwentong ito. Kung may mga thoughts kayo na nais i-share, huwag mag-atubiling mag-comment o mag-send ng inyong mga liham. Hanggang sa susunod na episode, take care of your hearts and keep listening to your truth.